Siyempre, i-prepare ko rin yung sarili ko para maiwasan yung mistake. Bilang Fearless Diva kayo, ano po yung mas kinakatakutan yung kantahin sa harap ng maraming tao? Yung original songs nyo or kanta po ng iba na kailangan ma-ace nyo din? Siyempre, for me, yung kanta ng iba, kasi alam mo naman ng mga tao, di ba? Minsan gusto nila yung parang halos para maka-keep up ka dun sa performance ng original singer, o di naman kaya minsan na-expect nila na lagpasan mo. So yun yung nakaka-pressure sa akin to do covers ng mga, especially ng mga magagaling na singers. But of course, hindi naman ako nagtatry na parang higitan or makipagkompetensya sa kung ano yung ginawa nila. I just do my best. So kung pakiramdam ko na parang okay ginawa ko dito, masaya na rin ako. Thank you so much po. Last question na po Ano ba si From Stars? Gusto niyo padala kayo sa shoot namin kasi may shoot pa kami. Saan po? Sa mas puro. Ewan ko nakarating sa iyo. Ako po, nakarating po sa akin. Siyempre po, unang-una, natawa lang po talaga ako. Natawa lang po talaga ako kasi alam ko naman po na walang katotohanan yun eh. And Hindi ka naman nawala ever, di ba? yeah, tsaka po, basta nakakatawa po siya kasi every time pupunta ako ng ABS, pasok ako sa Star Music or kung sa mga offices man doon, sasabi nila, sinasabi nila. Tapos ang nakakatawa pa po, ako pa yung last na nakaalam. Kasi nga po, hindi ako masyadong hindi ako yung unang taong nakakaalam ng mga chismis. Sila pa yung unang nakakaalam. Tapos nung sinabi nila sa akin, natawa na lang po ako. Tapos parang pag binibiro po nila ako sa gano'n, sinasakyan ko na lang din po. Kasi ano lumabas doon, parang driver. Oo, yung ganun ba? Parang about that. Nililing ka pa. Nakakatawa po talaga. Kasi, ano po May driver ka ba? Dati po may driver Ngayon po wala kami. na. Ngayon po wala na. Ikaw na nagdadrive? Po? Ikaw ang nagdadrive? Opo, either ako po or si manager ko kasi minsan madadali lang naman po yung mga So lakad. bakit may ganun ka-wild na tingin mo? na-intrigue sa'yo. Na-intriga about? Saan galing? Hindi ko po alam. Baka, I don't know, somehow thankful po ako na Nag-chismis ka. nagawan po ako ng Kasi chismis. gumagawa ng inventong chismis Opo, at sa'yo. least for him or for her, kung sino po yung gumawa, at least para sa kanya parang relevant ako pag-usapan. Or, so, thankful somehow na napansin ako. Pero nakakatawa po talaga kasi wala naman pong basis talaga. Kasi minsan po, di ba, pag may mga chismis, kumbaga merong usok na panggagalingan. Pero etong Sa'yo wala. Wala naman po talaga. Tsaka, yes po. Pag nabuntis ka, di mo natago. O hindi po, syempre po. Kasi parang ang hirap naman po nun na nagtatago, nagsisikreto. Parang basta mahirap mamuhay ng gano'n. Yun po. So kayo wala kang boyfriend? Wala pa rin po. Diyan na nag-trending. Wala pa rin. Magdo-decade na po. Diyan na nag-trending yung na rin po. pagbaliktad mo dun sa ano. Alam mo bang bago pa mangyari yung gano'n, si Miss Lani kumakanta na ng mga nakabaliktad din na ano. Ang napanood ko po kay Miss Lani before. Yung nakahiga ba? Yung whistle po siya nang nakahiga dun sa stage ng Araneta. At yung higa po niya parang sa edge na po na hagdan na nakahiga. Nakagano na po siya. Anong masasabi mo na mangyayari ba to sa Aces? Na kayong dalawa ihiga para magbumirit? O tutuwan? Oh my God! Oh my God! Hindi, ano naman po, wala naman kaming gagawin ng mga pisikala na challenges na gano'n. Pero ang may assure po namin sa mga manonood po sa amin, talagang bibigay po namin yung best namin ni Miss Lani para masabi nila na para yung feeling na makalaglag sa seat na na pakiramdam, bibigyan po namin sila ng ganung klaseng performance. We will try our best po. Pero kung may challenge na ganun, makikipagsabayan kayo Miss Lani na nakabaliktad habang kumakanta. Kung papayag po si Miss Lani. Kung papayag po siya. Ano yung pinaka-challenging part of that challenge dun sa ginawa ni Vice? Yung nakabaliktad? Yung nakabaliktad po talaga. Kasi malakas din po talaga yung loob ko na parang mahilig po ako sa mga challenges, mga ganon. Kasi nung bata nga po ako, maakit po ako ng puno, maakit ako ng bubong, ganyan. Tapos, yung pinagawa po sa akin na challenge dun sa Monkey Bar, actually, nung una po talaga, pinapagawa sa akin, yung kamay po, yung tatawid-tawid ako sa Monkey Bar, yung habang kumakanta. arms. Opo. Sabi ko, mahina po yung arms ko. For sure po, hindi pa po tapos yung kanta, laglag na po ako. Kahit pag gumamit ako ng yung gloves na pang construction, yung para pang hold.
So, ako po yung nag-suggest na patiwarik na lang po. Titiwarik na lang po ako sa Monkey Bar. And they made sure, yung GGV po and all the staff na secure naman po. So, yun nga, naglagay sila ng boys sa paligid para po alalayan ako, make sure na hindi ako mapapano. Ang mahirap na part po doon is yung may kasamang pagkanta talaga. For me, madali lang po gawin na, o sige, magpatiwarik kang ganyan. Pero yung may kasamang kanta, yun po yung mahirap. Kasi, at birit pa po, at medyo mahaba-haba pa po yung length ng pagkanta ko. Ang naramdaman ko po nun, yung pressure po talaga, nasa ulo ko po lahat. Di ba, nakabaliktad po tayo. So, yung pressure nasa ulo, and then, nagbabarado na po yung ilong ko that time. So, mahirap Wala kumanta. namang dugong lumabas. Di ba parang pag nakabaliktad ka, di ba pwedeng... Ano po, after ng rehearsal namin, nung trinay namin, pag akyat ko po sa dressing room ko, May practice yan? Nag-practice po kami kasi para hindi mo pa pwedeng on the spot. Kasi hindi ko po kakayanin. So, pero nung after ng rehearsal po, pag akyat ko ng dressing room, may mga lumabas po na pula-pula na rashes. Parang may mga namuong blood vessels. Kasi syempre, andito po lahat ng pressure sa ulo eh. Opo. Tapos, yung mata ko po pulang-pula, yung parang galing sa bagong iyak, matinding iyak. Pero nag-subside naman po yung natakot pula ka? ng mata. So, alam mo, Natakot ka na may mga ganon? Na may mga lumabas na ganon? Hindi po ako masyado nagpanik. Parang medyo chill lang po kasi alam ko kaya naman takpan ng makeup po. Pero ano po, pero hindi mo na talaga siya dapat gawin. Gagawin mo pa siya kung sakali. sabi ko, hindi ko po alam, dadalawang isip na din ako kung ulitin ko ba. Kasi delikado eh, di ba? Delikado po siya. Siyempre pag nilagyan niya po ng intense na pagkanta, kasi siyempre when you sing, di ba, you use your body, may effort, may ganyan. That time nakabaliktad pa po. So mas mahirap talaga. Ito pa po, few days after that taping, bago pa po nawala yung mga rashes. Pero hindi ka nagpa-check up? Hindi na po. Kasi, chill lang po ako. Chill lang, hindi mo po ako natakot. Pero may ano po, may bloodshot po sa kaliwang mata ko after the performance. Pero hindi po siya masakit. Jonah, Yes po. more or less kayo ni Morris at yung pinag-ahan. Compare. Opo. Ano may tanong nyo na parang kayo yung pinagtatapat na nagpapatalbugan, gano'n. Ano, I think hindi naman po talaga may iwasan na mai-compare ko po sa ibang mga performers and even sa mga sarili mo pong mga kaibigan dito sa music industry. Hindi po maiwasan yun. At, well, ang masasabi ko po, I think it's a good thing na at least nasasama ka po sa parang you're still relevant, kaya nai-compare ka sa iba, naisasama ka sa ganitong mga comparison. But still, syempre bilang magkaibigan man po kami ni Maury, Okay naman kayo? Opo, super okay po kami. Hindi naman kami yung parang nagpapatalbugan. Kumbaga, we just do our own thing and we do our thing the best we can. Kumbaga, kung ano po yung may offer namin sa mga performance or para sa mga fans, binibigay po namin yung best namin. So okay kayo sa rivalry? Okay ba sa healthy and professional? We're not saying na parang okay kami sa rivalry. Kumbaga, pag magkakasama po kami, hindi namin, kumbaga, paano ko ba masabi? Hindi po namin dinidiscuss yung mga ganon. Kasi alam naman po nating lahat na sa ganitong klaseng industry, it's natural na yun nga po may mga rivalry daw, may mga comparison. Pero for us, chill lang po kami dalawa. So sino ang mas malakas ang boses sa inyong dalawa? Grabe ka! Parang tanong ni sino mas magaling sa inyo? Yun yung gusto niyang tanongin eh. Sino mas magaling? Sabi ko, sino mas mataas ang boses? Well, basta po, ang masasabi ko po kay Maury, I praise her vocal ability kasi syempre, 'di ba, napakalawak ng range ng boses niya, 'di ba? She can do whistles, basta parang halos lahat kaya niyang gawin. So, yun na po yung masasabi ko na believe ako sa singing talent na meron siya. Ano yung hindi mo kayang gawin na ginagawa ni Maury? Hindi ko kayang gawin. Yung whistle? Hindi ko naman kayang gawin yung mga sobrang tataas na gano'n na whistles. Parang baka mamaya sumabog yun. Pero nag-whistle ka din. Well, I do, pero very limited yung paggawa ko po ng mga gano'n. Very limited. Ayun. Kumbaga, hindi po yung hindi yung parang palaging pag may mga events or gigs,
depende lang din po kung ano yung nai-assign sa akin na song. So yun, kasi may mga performances na parang pakiramdam ko, it's okay not to do this or just do that, ganyan. So yun po, hindi all the time ginagawa ko yung sa ano lang po. Depende lang po kapag may song na, nagre-require ng ganun. May tanong si Bernie. Kasi diba sa mga celebrities yung territorial yung mga fans, like yung nangyari kay Morissette na nung gumawa siya ng version ng kay Regine, binash siya ng mga fans ni Regine. Bakit siya binash? Dahil daw wala raw siyang parang authority to do that. Ikaw, have you ever experienced mga ganun na? Walang authority to do that? Well, Question niyo, parang sorry. wala raw kasi hindi niya deserve to Pinagtanggol naman siya ni Reg. na-revive. Yung mga ganun, naka-experience ka ba ng ganun na yung mga kilalang singers, binabash ka ng mga fans? Well, so far, wala pa naman po akong na-experience na gano'n, yung mga fans or supporters ng isang famous singer ay ibabash po ako. So, wala pa naman po. Thankful, wala pa naman. Speaking of